So, puntahan natin yung ating guest dahil ito yung yung mga paniniwala ng ilan na so wala na may impeach sa Pilipinas kapag susundin yung naging recent decision ng Korte Suprema. At yan din yung pangamba ni Bicol Saro Representative Terry Ridon kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang babala po niya, pwedeng gamitin ito para isabotahe ang impeachment process sa pamamagitan ng walang saysay na complaints. Alam mo, na-cover ko na yan dati. Yung mga nag-uunahan para mag-file ng impeachment. Yung unang-una lagi, yung walang kwenta. So, mahina agad. Diba? So, para talakayin po yan, makausap po natin ang comebacking congressman. Bata pa ako sa industriya. Kino-cover ko ako din Pero mga bata pa rin naman tayo. Oo, bata pa rin naman tayo. I-welcome po natin sa STL si Congressman Terry Ridon. Kong Terry, welcome back. Hi, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Good evening. Okay. Hindi sa umangal na mas bata ako sa kanya. Hi, Kong Terry. So, I mean, that's a valid na pagtanaw dun sa naging desisyon ng Korte Suprema na halos wala nang may impeach kasi mag-uunahan na yung mga mahihinang kinds of complaint at parang yun yung lulutang at uunahin na may endorso kayo hindi naman bago sa inyo to, Kong Terry, marami na nangyaring ganyan in the past so magiging gawin na ba talaga ito if ever? Hindi, yan talaga yung implication ng Supreme Court decision kasi yung sinunod po ng Kongreso na impeachment standard. Very simple ho yung Gutierrez. Very simple po yung Francisco versus House of Representatives. There is a verified complaint, and the second requirement is there is a referral to the House Committee on Justice for action. Yun yung precise wording po ng Francisco at saka ng Gutierrez. So two things should happen. Positive actions. Pero ang ginawa po ng decision po na ito, pagka inupuan mo, pagka wala kang ginawa, pag meron kang ginawa pero hindi mo kinilusan, considered na magkakaroon na ng kicking in yung pong 1-year ban. So, ibig sabihin, whether meron kang ginawang positive action on the second point or inaction, talaga may 1-year ban. So, ang implication po nun, mag-file na lang ako, maghahanap ako ng kaibigan kong congressman. Yeah. Pre, filean mo naman ako kasi baka may mag-file ng mas malakas na complaint laban sa akin. Hindi ba? O di, na yun, magkikikin na agad po yung 1-year ban. So, ibig sabihin, basically, it's a protection already. Doon po sa mga highest officials of the land na impeachable. So, if that's the case, Kong, ano yung nakikita mo na pwedeng remedyo rito? Hindi, talaga kung i-reconsider ng Supreme Court ang kanya pong posisyon. There's no going around it actually. Kasi I'm quite certain the House will raise it. Kasi I think there are factual inaccuracies in the decision itself. Napapanindigan po talaga ng House when they submit the motion for reconsideration. Siyempre, sasabihin ng iba, sabi hindi naman yan totoo kasi parang they mentioned about sham complaints in the decision. Pero alam po ninyo, what they actually did not mention is the exact situation that I'm describing. Hindi ba? Ang example lang nila ng sham complaint in that decision, hindi, wala namang sham complaint kasi una, naman daw, it needs to be endorsed naman daw by a congressman. Hindi yan sham complaint kasi kailangan naman maging verified po yung petition. Hindi ko nila binanggit this exact circumstance that I'm talking about. Yeah. So, gusto ko malaman sa kanila, why did you actually leave it out? Hindi ba? Ito nga yung exact kasi they were mentioning something about history in the end part of the decision. Parang that they know of history because of the parang political fighting that we are, parang ayaw daw nilang kalimutan po yun. Hindi ba? Kaya ho sila, they're putting their foot down today. But we have to be very clear. At binanggit mo na to, Jovi. Hindi ba? Yeah. When they mentioned history, why did they actually leave out that part of history where we saw people who are actually filing the complaint every year? Yes. Di ba? For people to avoid high accountability. Yes. Hindi ba? If they were actually serious about going back to history and correcting something. Hindi po ba? Yeah, 10 taon yata yan
na nangyari, di ba, Congressman Terry, na nung panahon ni Gloria, talagang taon-taon meron nag-uunahan para mag-file, pero alam natin na mahina yung kaso. Kung si Chicky Berhelto, kanina may na-mention po kayong factual inaccuracies na dapat i-reconsider ng Supreme Court, no? Ano po itong mga factual inaccuracies? And let's make it simple po para mas madali pong maintindihan po. Well, may mga binabanggit po doon sa yung actually sequence po of filing. Yung factual inaccuracies yung binabanggit po ng House, no. So, I think we'll just leave it to them to file it first. Para ho very very precise, no. Baka sabihin nila, hindi ka naman impeachment panel, dami mong chinichika diyan, Pero I'm sure kasama po yung factual inaccuracies doon po sa babanggitin po nila. Na bahagi po ng motion for reconsideration. I don't want to answer kasi it needs to be a very precise presentation of the inaccuracy. Pero paano kapag hindi kasama dun sa grupo ng magpa-file kung were you also asked, hiningan ba kayo ng inputs din as congressman? Paano yung naging proseso ninyo? No, we just leave it to kasi meron naman pong official council of record ang Kongreso, yung pong Office of Solicitor General. So, we leave it to them na lang po to do the actual filing of the pleadings, no, for the motion for reconsideration. So, aantayin na lang po natin yan. As soon as we reach the last day, kung paano po yung pinabanggit po nila. Hong Terry, kayo ay na-assign bilang chair ng Committee on Public Accounts. So, do we see a planned investigation tungkol sa flood control? Yeah, I think in the soonest time, may papatawag na po yung mga hearings po relating, not just to flood control actually, but for all infrastructure projects. So basically, all-encompassing, all-seeking, yung pong investigation. Kasi very clear yung presidential pronouncement, very clear din po yung marching orders ng House leadership na talaga kailangan hanapin kung saan po nagkulang yung pong mga infrastructure agencies po natin. Kailangan natin malaman kung totoo ba yung binabanggit na may mga ghost projects, totoo ba yung binabanggit na meron mga na-delay na mga proyekto. Kasi ang totoo naman, and to be very fair to the public works, to the infrastructure agencies in government, meron din naman mga good examples for example, particularly sa Marikina 18.7, 18.8 yung baha last week. True. Ang inaasahan ng mga kababayan po natin doon, talaga mababaha na ho sila. Yeah. Pero parang hindi sila nabaha. May ilang bahagi lang po na sinamaan po ng baha. So, yung mga ganon, I'm quite certain, yung pong flood control facilities po ng Marikina po, yung gumana po noon. So, kumbaga, to be very fair and to be very clear, hindi naman din ho totoo na wala hong nangyari sa lahat ng mga flood controls po in the last couple of years. Yeah. Okay. So, kukunin ko na yung iyong opinion sa sinabi ni Senator Ping at saka ni Mayor Magalong na may mga walang hiya daw na nag-overreact doon sa parte na yon ng speech ng Pangulo. Iba nagtayuan daw kahit walang karapatan na tumayo doon. Well, I don't wanna debate naman po with Senator Ping dahil siyempre senador po yun. Pero una sa lahat, very important po siguro, pangalanan niya siguro yung mga tingin niyang walang iya, di ba? Kasi ang totoo, pwede naman ho talagang may tumayo dahil naniniwala na kailangan ho magkaroon ng investigasyon sa flood control, di ba? Which is an actual positive reaction, hindi ba? Yeah. Mahirap naman ho na lahat po yun. Actually, hindi lang naman ho ata mga kongresista yung tumayo at pumalakpak. May mga senador din atang tumayo at pumalakpak. So, baka magandang i-identify niya muna yung mga kasama niya doon po sa mga umattend po sa SONA, di ba? Kung sino ho yung mga tingin niyang walang iya para ho magkaalaman, di ba? Kasi mahirap naman na in the same manner, yun din yung challenge po natin sa totoo lang kay Mayor Magalong. Kasi in the last couple of months, not just days, talagang paulit-ulit niya hong binabanggit yung 30%, 40% kickback ng mga legislators, particularly congressmen. I think very important na pangalanan niya presenta ng ebidensya. Pakita niya ho yung paper trail ng proyekto, sino ang kausap, sino ang kontratista, sino ho yung agency official involved, sino ho yung legislator na tumanggap ng kickback. Kasi mahirap din ho na lahatin ho natin mga kongresista dahil siyempre marami din naman ho doon. Wala nga atang mga project
Hindi, walang mga infrastructure project. So, parang mahirap po na nakikrystallize sa isipan ng mga tao na ganyan at gospel truth ang sinasabi ng wala pong ebidensya. Yeah. Kong Terry, hintayin namin yung hearing tungkol sa flood control. Tama ka para hindi lang naman para i-expose yung mga pumalpak, kundi yung mga good practices ng ilan para makita natin kung paano dapat gawin sa iba na mga proyekto. So, Kong Terry, we'll see you soon again and interview you soon again, and thank you for joining us ngayong gabi. Maraming salamat. Magandang gabi. Salamat din po. Salamat.